Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig. Ako si Dayan at welcome sa ating programang Diskonektado. At ako naman si Linwin, kasama si Kit at Kevin. Sa episode natin ngayon, tatalakayin natin ang isang napapanahong issue, ang emosyon sa likod ng screen. Ayan sa pamamagitan ng social media, chat at video calls. Pero sa kabila ng koneksyon online, bakit tila mas nagiging malayo ang ating emosyonal na ugnayan? Interesting yan. Kaya nga ang pamagat ng episode natin ngayon ay emosyon sa likod ng screen, personal na relasyon ng kabataan sa gitna ng digital isolation. So, unang tanong, ano nga ba ang digital isolation? Ayon sa ilang pag-aaral, ang digital isolation ay isang uri ng pag-iisa na dulot ng labis na paggamit ng teknolohiya. Parang konektado ka online pero sa totoo lang, emotionally disconnected ka. Exactly. Parang nagiging screen to screen na lang ang relasyon, hindi na heart to heart. Totoo, at ang nakakalungkot, maraming kabataan ang hindi napapansin na unti-unti nang naaapektuhan ang kanilang mental health at relasyon sa pamilya o kaibigan. Isa sa mga pangunahing sanhi nito ay labis na paggamit ng social media. Habang tumatagal, nagiging mas importante na sa atin ang online validation, yung likes, hearts at comments, kaysa sa totoong komunikasyon. Dagdag pa riyan, may mga kabataan ding nawawala ng oras para makipag-usap ng personal dahil mas inuuna nila ang gadgets. Siyempre, yung pandemya din ay may malaking ambag. Nasanay tayo na ang tanging paraan para makipag-banding ay sa screen, hanggang sa naging normal na ito. Ang problema, kahit bumalik na sa normal, dala pa rin natin yung ugaling iyon. Kaya parang may distansya pa rin kahit magkaharap na. Pero syempre, hindi lang tayo puro problema. May mga paraan din para mapanatili ang emosyonal at koneksyon sa kabila ng distansya. Tama, isa sa mga napatunayan sa aming pananaliksik ay ang paglalaan ng oras para sa pamilya at kaibigan. Kahit simpleng tawag o kamustahan, malaking bagay na yun. Isa pa, nililimitahan ang paggamit ng gadget. Hindi naman masama ang teknolohiya, pero kailangan nating kontrolin ito, hindi yung tayo ang nakokontrol. Gusto ko rin yung isa sa mga naging sagot ng aming informants. Mas maganda pa rin raw kapag sa personal nakikipag-usap. Simple pero totoo. At higit sa lahat, huwag kalimutan ang face-to-face connection. Ang tunay na emosyon ay mas nararamdaman kapag kasama mo ang tao, hindi lang sa emoji o chat bubble. Sa kabuuan, ipinapakita ng aming pag-aaral na kahit moderno na ang panahon, mahalaga pa rin ang tunay na ugnayan. Ang teknolohiya ay dapat maging tulay, hindi pader. Iminumungkahi nito na mahalaga pa rin ang mga karagdagang pag-aaral upang mas maunawaan kung paano naaapektuhan ng digital isolation ang emosyon ng kabataan at kung paano ito malalampasan. At higit sa lahat, nasa atin pa rin ang desisyon kung pipiliin natin maging connected lang online o maging truly connected sa puso. Sa muli, ito ang Diskonektado. Ako si Dayan. Ako naman si Linwin. Ako si Kit. At ako naman si Kevin. Hanggang sa muli mga katinig.